Good morning po. Good morning po. Parang konti tayo ngayon nasa nag-ibang nagbakasyon na ba? Kasi pero tayo po ay magsimula sa panalangin. Ang maraming Diyos, maraming salamat po na dahil sa grasya mo, sa awa mo, dinala mo po ang aming mga paa sa aming simbahan upang papurihan ka at upang pakinig sa iyong mga salita, marinig ang iyong kalooban sa aming buhay, Panginoon. Dalangin po namin na sa aming pagsasama-sama, Panginoon, maranasan namin ang iyong presensya at ang iyong pagpapala. Panginoon, ngayon ay pumili, dalangin namin na sa aming pag-alala ng iyong ginawa sa krus, maalala din namin na ikaw ang aming hari, ang aming Panginoon. Tulungan niyo po kami that ma-spread namin ang Holy Week ng mas malapit sa inyo, Panginoon. Dalangin namin na maunawaan namin ang iyong salita sa oras na ito. O banal na Espiritu, kayo po yung aming maging gulo. Dalangin ko po, Panginoon, na hindi yung aking sariling kalooban, kundi yung kalooban mo, Panginoon, ang mahayag, ang palughatian mo ang mahayag sa oras na ito, Panginoon. Sumali po kami, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. No? At ngayon po ay Palm Sunday. No? Kaya po naka-green. Kasi tayo po ngayon ay Palm Sunday. No? Ako po ay lumaki sa Catholic background. No? Tuwing araw ng Palm Sunday, sa Tagalog, ano po Sunday? Palaspas. No? Linggo ng Palaspas. So, ang gagawin po namin, gigising ng maaga. Sa labas po ng simbahan, marami ng palaspas, no? At pipili po kami doon ano yung pinakamaganda o pinakamura. No? Pinakamura kasi iba-iba, may malaki, may maliit, may makulay, may simple lang. Tapos bibili po kami doon, papasok sa simbahan. Tapos pag sabi ng hudyat ng pari, tataas lahat ng palaspas at kanyang babasan. Pag uwi namin, isasabit po yun sa pinto. Tama ba? Magiging na siyang decoration, no? Hanggang lilipas yung isang taon, magiging brown na siya, papalitan siya sa susunod na araw ng mga palaspas. When we celebrate Palm Sunday, sa katanayan, hindi natin naintindihan o nauunawaan kung bakit natin yun ginagawa o bakit ginawa nila yun sa panahon ni Jesus. At meron po tayong Biblia para maunawaan natin ang kahulugan dito. Kaya dalangin ko po na ngayong Sunday, matatapos ang araw na ito, mayroon tayong higit na pag-unawa tungkol sa Palm Sunday o tungkol sa ginawa ni Jesus para sa atin. Ang alam po natin sa Palm Sunday, ito po ay simula ng Holy Week, diba? Dahil si Jesus ay papasok sa Jerusalem, no? At then, darating ang isang linggo, ano pong meron next Sunday? Easter Sunday, no? Ang muli niyang pagkabuhay. Alam niyo po ba na yung kwento ng triumphal entry o tungkol sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay naisulat sa 4 Gospel book. Ano yung 4 Gospel book? Matthew, Mark, Luke, at John. Ibig sabihin, mahalaga po ang kwento na ito. Kaya ano kaya ang kahulugan dito? Naalala niyo nung nakaraang linggo kasama ng mga bata, inalala natin na ito ay katuparan ng propesya tungkol sa Messiah, no? Sa Zechariah 9:9. O Zion, magdiwang ka sa kagalakan. O Jerusalem, ilabas mo ang awitan pagkat dumarating na ang iyong hari na matagumpay at mapagwagi. Dumarating siyang may kapakumbabaan, bastang asno ang kanyang sinasakyan. No? So, ito ay katuparan ng propesya, no? At doon, ang mga tao ay nagpuri kay Jesus. Kasi sa katunayan, no, sa aklat ng Lucas, hindi mo mention yung salitang palm, no? Kaya ibang tawag dito ay parade Sunday, no? Kasi pumasok si Jesus sa Jerusalem. Para hindi po natin maunawaan kung bakit mas nagpuri kay Jesus at nag-wait ng kanilang palaspas, ano po ba yung nangyari bago pumasok si Jesus sa Jerusalem? Sabi mo nga, bago. Bago pumasok si Jesus sa Jerusalem, tingnan po natin, no? Nakita niya, di ba? Yung triumphal entry, nasa book ni Matthew, Mark, Luke, and John. Bago po ang triumphal entry, ipinahayag ni Jesus sa kanyang mga alagad ang tungkol sa kanyang pagkamatay. No? Jesus predicted his death. For example, in Mateo chapter 20, nang nasa daan sila papuntang Jerusalem, ibinikot ni Jesus ang 12
dalawang alagad at sinabi sa kanila, pupunta tayo sa Jerusalem. Dooy, ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga tagapagtulong ng kautusan. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y kukutyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa ikatlong araw. Ganun din po yung sinabi sa Marcos. At sa Lucas, yung ating text po, sabi doon, ibinigod ni Jesus ang 12 at sinabi sa kanila, pupunta tayo sa Jerusalem at doon matutupad ang lahat ng isinulat ng mga propeta tungkol sa anak ng tao. Siya ibibigay sa kamay ng mga hentil, kukutyain, hahamakin at tuduraan. Siya'y hahagupitin at papatayin, ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Sabi sa verse 34, subalit ang 12 ay walang naunawaan sa kanilang narinig, inilihim sa kanila ang kahulugan niyon at hindi nila nalalaman ang sinasabi ni Jesus. Ano pong sinasabi nito sa atin? Ibig sabihin, nung pumasok si Jesus sa Jerusalem, ano niya na? Kung ano ang mangyayari sa kanya. Alam niya na, ano pong sabi doon? Siya ay puputyain, hahabakin, tuduraan, hahagupitin, papatayin, ngunit sa ikatlong araw siya ay muli mabubuhay. Alam ni Jesus na dumating na ang araw ng kanyang pag-ihirap at ang pagtupad niya tungkol sa sinabi ng propeta bilang Mesaya na siya po yung suffering servant. Ano po sabi na aklat ng Isaiah? Basahin po natin. Ngunit, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumagaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kapagsahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumubo kahit isang salita. Tulad ay tupang na matamatang panalig. Parang kordero, hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiinig kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hutulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng isang katauhan. Pag iniisip po natin yung Palm Sunday, iniisip natin si Jesus sumakay sa donkey, sa asno, at matagumpay na pumasok sa Jerusalem. Pero ano po ang totoo? Si Jesus pumasok sa Jerusalem. Alam niya kung ano ang mangyayari sa kanya. Natutuparin niya ang sinabi ng propeta na siya ay maghihirap para sa ating mga kasalanan. Habang yung mga tao po nagpupuri at nagsasaya, kasi ano pong expectation nila? Ano yung inaasahan nila? Na si Jesus ang kanilang magiging hari. Si Jesus pumasok sa Jerusalem, lumalakad sa kanyang kamatayan. Kaya pag naisip ko po yung Palm Sunday, iba na yung naiisip ko kasi alam ni Jesus yung mangyayari sa kanya. At bago po yung Palm Sunday, ano ba yung mga nangyari, no? So, kita niyo sa Matthew 21, 11, 19, and 12. Makikita niyo po yung mga nangyari na doon siya sa Jericho, at Bethany. So, ito po yung map. Ito yung Jerusalem, ito yung Jericho, at Bethany. Tingnan natin ano nangyari. Sabi dito, pare-pareho, no? Sa tatlong gospel, naling ginawa ni Jesus bago siya pumasok sa Jerusalem. Pinagaling niya po yung mga bulag. No? At sa aklat ng Mateo, ay sa Marcos, siya ay pinakalanan. Kilala natin siya si Bartimaeus. Sabi sa Mateo, 2 bulag, o dito 1 bulag. Pero pinagaling ni Jesus ang bulag, pinapakita ni Jesus na binubuksan niya ang kanilang mga mata, hindi lamang physical, kundi ang kanilang mga spiritual na mata upang maging handa na siya ay makilala. At nandun din po yung kwento ni Zacchaeus. Naalala si Zacchaeus, no? Siya ay makasalanan. Wala siyang kaibigan, ayaw sa kanya. Pero sabi ni Jesus,
ako ay dumating upang hanapin ang liligtas, ang mga nawawala. Pinapakita ni Jesus ang kanyang misyon na iligtas ang mga makasalanan, no? At meron din po doon parable of 10 minas, no? Sa ibang Biblia o sa ibang gospel, ito po about sa 10 talent, no? Na umalis yung amo, nagbigay ng talent, pero sa aklat ng Lucas, mapapansin po natin, meron siyang binigay na additional na details, no? Nung umalis yung amo, sabi sa verse 14, sabi sa verse 12, kaya sinabi niya, may isang maharlika pumunta sa malayong lupain upang siya ay gawing hari. Ano gagawin sa kanya? Hari. Pagkatapos siya ay babalik. No? Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin. Kaya sabi sa verse 14, ngunit galit sa kanya ang kanyang mga nasasakupan. Kaya nagsuko sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw namin maghari sa amin ang tao. Iyan, no? Pinapakita din no, na they are rejecting Jesus bilang kanilang hari. Sinasabi ko sa inyo, pagdating ng pagbabalik ng amo, siya na ay naging hari. Sinabi ko sa inyo, ang may loon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit kaunti, nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa kaaway kung ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin niyo sila rito at papatayin sa harap. Kung pinapakita na hindi nila tinanggap si Jesus bilang kanilang hari. As aklat ng Juan, importante rito na kasi bago yung triumphal entry, ano po yung ginawa ni Jesus? Sa chapter 11, binuhay niya si Lazaro. Ilang araw na pong patay si Lazaro? 4 na araw bago dumating si Jesus at siya ay muli nabuhay. Bakit po importante yung pangyayaring ito? Alam niyo po dahil sa pangyayaring ito, pinahayag ni Jesus. Sabi niya, basahin po natin, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinamang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay ay sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Pinahayag ni Jesus, sino daw siya? I am the resurrection and the life. Bago pa siya mamatay, ipinahayag na ni Jesus ang kanyang authority over death. No? Kanyang kapangyarihan laban sa kasalanan at sa kamatayan bago niya harapin ang sarili niyang kamatayan. At dahil po sa ginawa ni Jesus, binuhay niya muli si Lazaro, maraming tao ang naniwala sa kanya. Kasi kahit kailan wala pa tayong nakitang 4 araw ng patay, ngunit muli na buhay. Dumami po yung sumunod at naniwala kay Jesus. Sa katunayan, yung mga tao pong sumisigaw sa Jerusalem ng Hosanna, sila po yung mga tao nakakita ng ginawa ni Jesus nung muli niyang binuhay si Lazaro. Kasi nakita niya ang kanyang kapangyarihan at nais siyang gawing hari. Importante din ito dahil ito yung pagkakataon na nagdesisyon yung mga punong pari na siya ay patayin. Sabi nila, no, pagkatas ng muling pagkabuhay ni Lazaro, kaya tinipon ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga kagawad at kataas-taasang kabulungan ng mga Hudyo. Kanilang sinabi, anong gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanya ang lahat. Paparito ang mga Romano at bawasakin ang ating templo at ang ating bansa. Nagtatakot yung mga Pariseo na mawalan sila ng kapangyarihan. Kaya ano ang desisyon nila? Basahin ko sa verse 53. Lalo papatayin si Jesus. At lahat ng ito, noon sa huli, nakita natin sa chapter 11, chapter 12, Mary anoints Jesus. Binuhusan ang kanyang paa ng babango. Para saan? Ano sabi ni Jesus? Ito ay paghahanda para sa aking
batayan. Kaya nung pumasok si Jesus sa Jerusalem, bago pa sila sumigaw ng Hosanna, bago pa po nila iwagayway yung mga palaspas, ano pinapakita sa atin? Pinili na ni Jesus ang krus. Hindi siya lumalakad para siya ay maging tanyag, maging hari, kundi lumalakad siya sa kanyang kamatayan. So when Jesus entered Jerusalem, it was not to take a throne, but to take up a cross. He did not come to claim victory over Rome, but over sin and death. Nung pumasok si Jesus sa Jerusalem, pumasok siya hindi para sa isang korona, hindi para sa isang krus. Hindi para pagtagumpayan ang Roma o ang mga kaaway ng Israel, kundi ang kamatayan at kasalanan. Kaya ngayon, pag iniisip po natin ang Palm Sunday, ano iniisip natin? Hindi na lang yung palaspas na yunagay, kundi yung pinili ni Jesus, yung krus, para sa atin, para sa ating mga kaligtasan. So, dalangin ko na every Palm Sunday, maisip natin, papasok si Jesus sa Jerusalem. Alam niya ang kanyang naranasan, na siya ay mamamatay para sa ating mga kasalanan. At sa triumphal entry, nagsigawan po yung mga tao, di ba? Nagpuli sa kanya bilang kanilang hari. Naalala niyo si Jesus, pag gumagawa siya ng himala, anong sinasabi niya sa mga tao? Huwag mong sabihin ito kanino man. Tama ba? Naalala niya, nagbasa kayo ng Biblia. Pinagaling niya yung mga leper, mga pitongin. Huwag niyo sabihin, pumunta kayo sa pari. Pakita niyo ang inyong kalagayan. At sabihin niya, sila ang magsasabi na kayo na ay magaling. Yung ulag, sabi niya, huwag niyong ipamalita kanino man. No? Do not tell others about this. Pero ngayon, nagpuri sa kanya ang mga tao. May sinabi ba si Jesus? Wala. Hinayaan niya yung mga tao na magpuri sa kanya dahil alam ni Jesus, at sabi po natin sa ating Bible reading, sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, paburi sa kataas-taasan. Walang sinabi si Jesus. Sino may sinabi? Yung mga Pariseo. Ano sabi ng Pariseo? Sinabi naman sa kanya ng ilang Pariseo kasama ng karamihan, Guro, patigilin ninyo ang inyong mga alagad. Ano sabi nila? Jesus, pinupuri ka ng mga taong ito bilang kanilang Messiah, tagapagligtas. Patigilin mo. Anong sabi ni Jesus sa verse 40? Basahin niyo nga. Sumagot siya. Sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato ang sisigaw. The stone will praise. Kasi ito na ang panahong itinakda ng Panginoong Diyos. Sabi sa verse 12:23, sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. The hour has come for the Son of Man to be glorified. At itong glorification or glorified, pagkakaluwalhati kay Jesus ay hindi sa pamamagitan ng pagkakaroon ng korona sa panahon na ito, kundi ang kanyang kamatayan. So bakit hinayaan ni Jesus ang mga tao na magpuri sa kanya? Una, para tuparin ang propesiya at upang ipahayag na siya ang Messiah, na ako ang tagapagligtas. Naunawaan niyo? Pangalawang bagay, upang matupad ang plano ng mga punong pari. Alam niyo ba yung unang, ano yung plano ng mga punong pari? Siya ay patayin, di ba? Pagkatas ng pinuhay niya si Lazaro, anong nais nilang gawin? Patayin siya. Dahil natatakot sila na mawala ang kanilang kapangyarihan. At sabi nila, ang mga punong pari at mga pinuno ng bayan ay nagkakatipon noon sa palasyo ng pinakapunong pari na si Caiaphas. Binalak nilang ipatakip si Jesus ng lihim at ipapatay. Anong plano po nila? Ngunit sinabi nila, huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga tao.
Nung pumasok si Jesus sa Jerusalem, ito yung oras kung saan pinagdiriwang po nila ano pong pista. The Passover, tsaka yung unleavened bread. Ano po yung inaalala nila pag Passover? Kung paano sila niligtas ng Diyos saan? Sa Egypt, sa panahon ni Moses. Kung saan, anong ginawa nila? Pumatay sila ng tuba o lamb, nilagay yung dugo sa kanilang pintuan, at kung sino man ang may lalagpasan ng parusa ng Diyos. Sabi nila, huwag sa pista, kasi magkakagulo ang mga tao. Pero, hinayaan ni Jesus na purihin siya ng mga tao, at nag-alala yung mga punong pari, na baka siya ay gawin nilang hari. Kaya nagmadali sila na siya ay patayin. Pero hindi ito is aksidente dahil ito ay tinupad ng Diyos dahil alam ng Diyos na si Jesus ay mamamatay sa panahon ng Passover dahil siya ang magiging Passover sacrifice. Na siya yung mag-aalay ng kanyang buhay para sa kasalanan ng buong mundo. Bakit hinayaan ni Jesus na purihin siya ng mga tao? Upang malaman nila na siya ang Mesiya at upang ang mga punong pari ay tuparin ng kanilang nais na siya ay patayin sa panahon ng pista dahil si Jesus ang magiging ating tagapagligtas sa ating mga kasalanan. Naunawaan nila, hindi lang siya pumalagpas yung mga tao at nagpuri, kundi binigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na madalihin ang kanilang plano. At sa araw ng Palm Sunday, nagpuri po yung mga tao. Anong sabi nila? Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Nagpuri ang mga tao kay Jesus dahil ano pong iniisip nila? Na siya ang kanilang magiging hari. Pero sa katunayan, hindi nila nauunawaan kung ano ang dahilan kung bakit si Jesus ay pumasok sa Jerusalem. Alam niyo po ba yung sinabi nila, Blessed is the King who comes in the name of the Lord? Ito po ay mula sa Psalm 118. Sabi po sa Psalm 118 verse 26, pinagpala ang dumarating sa pangalan ni Yahweh. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Binabanggit po nila yung Psalm 118, iniisip po nila ang kanilang Mesiya o ang kanilang tagapagligtas. So tama po yung binabanggit nilang papuri sa Panginoon. Pero yung inaasahan nila kay Jesus ay hindi. Dahil hindi nila nakikilala si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. At dahil dito, nung nakikita nila na si Jesus ay hindi magiging hari, hindi nila nais ni Jesus kung unti-unti silang tumalikod sa kanya. No? Iniwan nila si Jesus. At pagkatapos si Jesus, sabi sa Lucas 19:21-42, nang malapit na siya sa Jerusalem at natanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinamisa. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y liit sa iyo paningin. Nang malapit na si Jesus sa Jerusalem, siya po ay umiyak. Sa Biblia, ilang beses po naisulat ang pag-iyak ni Jesus. Alam niyo po kung ilan? Una, nung binuhay niya si Lazaro, nadatnan niya yung mga tao na nag-iiyak. Ang pinaka-maiksing verse sa Bible, di ba? Jesus, umiyak si Jesus. Pangalawa, nung siya po ay nanalangin sa hardin ng Gethsemane, kung loloobin niyo, tanggalin niyo po sa akin ang kopang ito, ngunit hindi sa aking kalooban. Nung parang yung luha niya ay naging parang dugo. At pangatlo po, siya ay umiyak para sa Jerusalem. Dahil alam na Jesus ang mangyayari sa kanila. Sabi sa verse 44, wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng iyong mamamayan. Wala silang iiwanang mapagpatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. So, sa Psalm 118, ano po yung sinabi nila? Blessed is he who comes in the name of the Lord. Pero ginamit din yun ni Jesus sa kanila. Dahil sabi doon sa verse 22, ang batong
Diyos ay hindi nakilala ang kanilang tagapagligtas. They have rejected Jesus. Ano pang ginawa nila? Siya ay pinapatay at pinako sa krus. Kaya sabi ni Jesus sa Mateo 23, no? For I tell you, basahin mo natin, sabi niya sa mga Pariseo, ang mga hindi sumasampalataya sa Kanya, for I tell you, you will not see me again until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Inulit ni Jesus yung kanilang hindi nyo na ako makikita hanggat hindi nyo ipahayag ang tunay na pag-ulit. So, pag inaalala natin ang Palm Sunday, ano naalala natin? Na hindi nila nakilala ang kanilang tagapagligtas, ang kanilang Mesiya. Bakit? Dahil hindi po na-meet ni Jesus ang kanilang expectation. Anong inaasahan nila kay Jesus? Na siya ay kanilang magiging hari. Pero hindi ito ang nangyari. Kaya ano nangyari? Sila rin po yung mga tao na sumigaw, crucify him. Yung mga taong sumigaw ng papuri, ang siya rin mga taong sumigaw, crucify him. Ipako siya sa krus. Dahil hindi siya naging hari katulad ng kanilang inaasahan. Ganun din po tayo, meron po tayong expectation. Meron po tayong inaasahan tungkol sa Diyos at sa ating pananampalataya. Pag ako ay mag-church, kapag ako ay lumapit sa Diyos, magiging maayos ang buhay ko. Masusolusyonan ang lahat ng problema ko. Gagaling ang aking mga sakit. Pero may pagkakataon na hindi po yun ang nangyayari. At tayo po ay nadi-disappoint. Kaya tinatalikuran po natin ang ating pananampalataya. Kapag tayo ay umahanap sa pagsubok, napakadali po natin iwanan yung Sunday version. Napakadali po natin iwanan yung pagbabasa ng Biblia at panalangin. Dahil lumalapit tayo sa Diyos, hindi dahil kung sino siya, kundi kung dahil ano yung kaya niyang ibigay sa atin. Katulad nila, tinalikuran nila sa Jesus kasi hindi mabigay ni Jesus yung gusto nila para sa kanila. Tayo din, hindi natin kinikilala si Jesus kung sino siya, kundi kung ano yung kaya niyang gawin para sa atin. Nakakalimutan natin na ang pagsunod kay Jesus ay ang pagdala ng ating krus araw-araw kasama niya. Kaya dalangin ko po na hindi po tayo maging katulad ng mga tao doon sa Jerusalem. Ngayon po, lumalapit si Jesus sa iyo. Will you reject him? Tatalikuran mo ba siya? Nais ni Jesus na alalahanin mo na siya ay namatay para sa iyong mga kasalanan. Pumasok siya sa Jerusalem dahil pinili niya ang krus para sa iyong kaligtasan. Dahil siya ay mamamatay at muling mabubuhay upang ikaw ay bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kaya anong sabi ni Jesus sa aklat ng 1? Sabi po niya doon, no? John 1:11-12. He came to what? To that which his own, but his own did not receive him. Anong pangako niya sa verse 12? Yet, to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become the children of God. Lahat ng naniniwala, sumasampalataya at tumatanggap kay Jesus ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya pag tuwing Palm Sunday, isipin po natin na tayo ay iniimbitahan ni Jesus na lumapit sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Naunawaan niyo? Hindi na lang dahon yung naiisip natin, no? Kundi yung invitation ni Jesus. Those who receive and believe in Him, in me, I will give you the right to become my child. Kaya nais na Jesus na sumampalataya ka sa Kanya ngayon, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at muli kang sumunod sa Kanya. Naunawaan ba? Naunawaan niyo ba yung Palm Sunday? As ano po sa ating Bible study tuwing Saturday, meron kami Bible study sa youth. Ang aklat po na aming binabasa ngayon ay aklat na Revelation, no? At alam niyo po, sa aklat ng Revelation, si Jesus na ang hari ng mga hari. Siya ay pinupuri po ng mga tao.
tao. Mababasa po natin halimbawa sabi sa verse 7. Pwede niyo po mabasahin? After this, I looked, and there before me was a great multitude that no one could count from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands, and they cried out in a loud voice, "Salvation belongs to our God, who sits on the throne, and to the Lamb." Doon po sa langit, si Jesus, hindi lang siya yung humble king, kundi siya na po yung King of Glory. Ito po yung ultimate Palm Sunday, no? Dahil doon sila ay nagpupuri sa Panginoong Diyos. And in Revelation 19, sabi po doon, I saw a heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and wages war. On his robe and on his thigh, he has this name written, King of Kings and Lord of Lords. Sa langit, doon sa Jesus siya ay tunay na pinupuri bilang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Hindi na siya yung humble king, kundi siya na po yung King of Glory na maghahari sa atin magpakailan man. Alam niyo po sa langit, ano pong gagawin ng mga tao? Nagpupuri sa Panginoon. And this time, it will be a non-stop worship. Kanina po lang kanina, para walang hintuan po yung ating worship. Kaya isip ko, Lord, ganito ba sa langit? Talagang walang hinto ang pagsamba sa inyo. Kaya iniisip ko, kung dito, sa mundo, sa iyong buhay, hindi ka sumasamba sa Panginoong Diyos. Hindi mo binigay ang iyong buhay sa Panginoong Diyos. Even sa ating worship, pag tayo ay maawit sa Panginoon, hindi mo man lang maitaas ang iyong kamay, hindi mo mabukas ang iyong mga bibig, hindi pa man lang sumasabay sa awit. Sa langit, ano mong gagawin natin? Tayo po ay magpupuri kay Jesus bilang ating hari ng mga hari. Di ba nagpupuri yung mga tao sa Panginoong Jesus? Sa langit po, anong gagawin natin? Na ang papuri sa Kanya ay walang katapusan, walang humpay. Sa langit, si Jesus yung center. Nakaupo siya sa throne. At yung mga tao ay nagpupuri sa Kanya. Sino po yung sentro? Si Jesus. Pero ngayon, si Jesus ay wala sa sentro ng iyong buhay. Pero pag tatanungin mo ang mga tao, gusto ba natin sa langit? Gusto? Gusto natin sa langit. Pero yung buhay natin ngayon, hindi po nagpapakita ng pagsamba sa Panginoong Diyos. Kaya tuwing Palm Sunday, iniimbitahan tayo ng Diyos na tingnan yung ating sarili. Si Jesus ba ang iyong hari? Si Jesus ba ang iyong hari? Dahil nais na Jesus na pagharian ang iyong buhay, araw-araw. Tayo ba ay lumalapit sa Kanya dahil meron tayong pangangailangan na nais niyang tugunan niya? O dahil nais natin ibigay sa Kanya yung ating buhay, sambahin siya at baluin ko lang siya bilang ating hari? Tayo ba ay nagdadala ng ating krus araw-araw at pinaghahari ba natin siya sa ating bawat bahagi ng ating buhay at desisyon sa buhay? Si Jesus, He cried for Jerusalem, no? Kasi kung nila tinanggap si Jesus, tayo po ba meron tayong ganong compassion o burden para sa mga taong hindi pa ligtas, para sa mga taong hindi pa kumikilala kay Jesus? Ngayon po ay Holy Week. Dalamin ko na hindi lang natin alalahanin na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Alalahanin natin na siya ang ating hari. Siya ang hari ng mga hari. Pinili niya yung krus para sa ating kaligtasan at siya ngayon ay maghahari magpakailanman. Every knee will bow and tongue confess that Jesus is Lord. Dati nakasakay lang siya sa donkey, no? Pero ngayon, siya na ang naghahari magpakailan. Tuwing Palm Sunday, anong alalahanin natin? Hindi lang yung green, no? Hindi lang yung palaspas. Una, na si Jesus ang suffering servant. Ang Messiah na pumili ng krus. Pangalawa, ito ay invitation ni Jesus
na tayo ay sumampalataya sa Kanya. Ano sabi sa John 1:12? For those who believe in and receive Him, He gave Him the right to become children of God. At upang tingnan ng ating sarili, si Jesus ba ang ating hari? Ngayon po ay found sa atin. Si Jesus ba ang inyong hari? Si Jesus ba ang ating hari? Dalangin ko po na mangusap ang Diyos po sa ating lahat. Tayo po ay magtapos sa panalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po na dati hindi namin lubos na uunawaan ang ibig sabihin ng pang-Sunday o ang pagpasok mo sa Jerusalem. Salamat po na sa oras na ito, natutunan namin na sa oras ng iyong pagpasok sa Jerusalem, pinili mo ang kamatayan dahil nais mo kaming iligtas sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa imbitasyon mo na kami ay magsisi sa aming mga kasalanan at lumapit sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, na magkaroon po kami ng tugon sa imbitasyon mo. Hindi katulad ng mga tao sa Jerusalem na tinanggihan ka, na nilayuan ka, at iniwan ka. Dalangin namin, Panginoon, na bawat isa sa amin ay magdesisyon na lumapit sa iyo at sumunod sa iyo. Hindi lang dahil ano yung kayang ibigay mo sa aming buhay, kundi kung sino ka. Dalangin